Hello guys, nandito ako ngayon sa labas. As usual, Friday ngayon. So, may sideline ako. Ang gagawin ko ngayon ay ayan, Mazda. Mazda ang gagawin ko ngayon. Magpapalit ako ng valve cover gasket guys. Bale, kung walang makitang pyesa ng valve cover gasket, gagawa na lang natin ng paraan para hindi siya mag-leak. So most probably hindi available tong pyesa nito kasi medyo luma na, at saka Friday ngayon. Dito sa Middle East, kukunti lang yung mga store na bukas kasi Friday is holiday here. Kaya most probably i-reseal ko na lang ito gamit ang sealant para hindi mag-leak. Okay, so I'm going to start now guys. I'm going to remove the valve cover gasket and try to replace it if we can find a new gasket, but if not, I will just reseal it. Okay, so let's do this. So, okay guys, nalinisan ko na yung cylinder head, yung paglalapatan ng cylinder head, valve cover. Okay, yung ibabaw ng cylinder head, malakas yung leak nito. Nalinisan ko na ng gasolina, pero hindi ko binuhos kasi baka may mga ma-damage na o-ring. So punas-punas lang, tapos sa gilid punas-punas din lang ng tela. Bale, ito lang guys ang ginamit ko, yung tela na may gasolina. Binasa ko lang siya ng gasolina, tapos nilinis ko. So ayan guys, malinis na siya. At isa pa, kailangan gasolina kasi dito lalapat yung sealant at saka gasket. Kailangan malinis na malinis siya. Okay, at ito yung sealant guys. Hindi siya bago pero pwede pang gamitin. Medyo malambot pa siya. Ayan, malambot pa, kaya pwede pang gamitin. So a-applyan lang natin ng sealant dyan, baba at taas. So sa baba muna, tapos ikakabit natin dito, tapos sa ibabaw lalagyan din, a-applyan natin ng sealant. Nilinis ko na rin itong mga tornilyo, at saka ito yung sealant na gagamitin natin.
Okay. So sisimulan nating ikabit guys. Okay. For sure hindi na ito maglilik. Kasi usually kapag nagbabaklas, nag-a-adjust kami ng valve clearance, ito yung valve clearance nya, valve tappet nya. Okay. So nagtatanggal kami ng valve cover. Kadalasan nilalagyan lang namin ng sealant para hindi siya mag-leak kapag nag-adjust kami ng valve tappet clearance. But itong type na ito is self-adjusted, so hindi na siya ina-adjust, nakapix siya. Pero sa Honda nag-a-adjust ako ng valve clearance, valve tappet clearance. Pero ito hindi na siya kailangan i-adjust kasi self-adjusted siya, itong type ng engine na ito. DOHC siya guys, double overhead camshaft. Ito yung BTC actuator nya. Ito yung nag-a-advance at nagre-retard ng ignition timing para sa mas magandang for maximum performance ng makina. Yun ang purpose nya. Ito yung spark plug nya. So far okay pa naman siya. At ito yung mga ignition coil nya na linis ko na rin ng bahagya guys. Nilinis ko na rin ng bahagya. Ayan. Medyo malinis na siya. So okay. Start. Start up. Hello guys, bale ngayong Friday na to, dalawang sasakyan ang ginawa ko. Isang Mazda at saka isang Volkswagen. Ayan yung Volkswagen. Yung Mazda andun kanina, kakatapos ko lang. Nagpalit ako ng valve cover gasket kasi may leak. Ngayon naman nagpalit ako ng coolant nitong Volkswagen kasi 141,000 kilometer na, hindi pa napapalitan. At saka yung coolant na ginamit sa kanya, bale mahina yung quality ng coolant. So papalitan ko ngayon na mas magandang coolant, yung
yung subok na magandang klase ng coolant, at saka hindi nakakasira ng cooling system component. So sa Volkswagen guys, kapag ka nagpalit ka ng coolant, doon sa doon sa sensor na yon, yung sensor na yon, most probably engine coolant temperature sensor yon. Bali tatanggalin lang yung lock dito. Ayan, yung lock na yun guys, tuturo ko sa inyo. Itong lock na to. Ayan, tapos huhugutin yung sensor, tapos madedrain na siya. Okay, tinanggal ko rin yung undercover guys, para madrain na maayos yung coolant, hindi kumalat sa flooring. Ayan, so yung lumang coolant na itapon na namin. Tapos habang bukas itong drain plug, dito, which is the sensor mismo, yung drain plug, sinalina namin dito sa breather nya. Sinalina namin ang coolant para malinis yung loob ng system nya ng bagong coolant. So ayan guys, ito yung yung coolant. Medyo marumi pa siya dahil ito yung yung nilinis namin galing sa loob ng system. Ngayon nasalinan ko na siya ng panibagong coolant. So naubos ko na yung 1 galon. Ayan yung coolant, radiator coolant. Naubos ko na yung 1 galon. Dito ko sinalin. Tapos susunod naman, dito kami magsasalin sa maliit na to para mapuno ng coolant naman yung engine side ng ng cooling system. Bale dito nag-fill kami ng coolant dito para sa radiator. At dito naman para sa engine side, para hindi na kami mag-bleed. So magbi-bleed man kami, saglit lang, mas madali na para walang hangin yung system. So dito guys, yung engine ECT2, ito yung engine coolant temperature sensor 2. Bali ang engine coolant temperature sensor 1 ay nasa loob, nasa makina, naka-mounted mismo sa makina. Okay, so naghihintay lang ako ng mas maliit na panel para kumasya siya dito. Masyado kasing maliit ito, hindi kumasya itong maliit na panel namin. Ito, maliit na ang butas niya, pero mas maliit ang butas nito. So kailangan namin ng mas maliit na panel para mag-refill kami ng coolant doon. So ayan guys, Volkswagen Touareg.